So, si Pastor Larry po ay hindi po makapunta. Kaya ako po yung schedule ko ngayon si Pastor Larry. So, bago po tayo mag-umpisa, isamahan niyo muna po sa isang maikling panalangin. O dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga ito. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya, pagpapala, pag-iingat sa amin sa nakatilipas sa isang linggo, Panginoon. Kung saan ay piniyayaan mo at iningatan kami, Panginoon, sa anumang sakuna. Binigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan. At sa unang araw sa linggo ito, Panginoon, nandito kami na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi na iyong tulong, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magbubukas ng puso't isipan ng bawat isa sa amin upang makaunawa, maintindihan, Panginoon. At yung din mo, Diyos, sa iyong alipin, Panginoon, na gagamitin sa harapan ng tubig, Panginoon. Panginoon, dalangin po ng iyong banal na Espiritu ang siyang magsalita. Maipahayag niyo, katotohanan na tigit sa lahat, Panginoon, ay makapulihan at mabatilan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dalangin namin ito sa lahat ng iglesia sa umaga nito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, wala po akong series ngayon. Okay? Kasi, sabi ko nga po, si Pastor Larry mo dapat ngayon, third week. Pero, wala po siya. So, meron pa ako, hindi ko maalala kung ito ay naituro na dito. Pero ang alam ko, ito ay itinuro ko sa prom. Pero, ni-refine ko siya. So sino po dito yung nakakakilala o yung meron yung sino po dito yung nakaalala ng tinatawag natin nung high school ay yung nakaranas nito? Islam book. Yung nakaranas. Tapos ngayon mga kamay nung nakaranas ng Islam book. Ayan, dami-dami pa pala nakaranas ng Islam book. Yung mga kabataan ngayon, hindi nila lang alam po yun. Yung Islam book. Dati kasi noon walang Facebook. Di ba? Ngayon, para malaman nila kung ano yung mga favorite food mo, yung mga gano'n, hobbies and everything. Gagawa sila ng isang libro o notebook, isang notebook, at ibibigay sa iyo. Ngayon kapag nabigyan ka, pag naabutan ka nun sa klase mo, ibig sabihin, medyo special ka. Medyo special ka kasi gusto nilang malaman yung bagay patungkol sa iyo. Tama ko ba? Yun. So ako noon, nung ako ay elementary, tsaka nung high school, isang beses lang ako naabutan. Isang beses lang ako naabutan. Most of the time, hindi galing sa klase ko o dun sa classroom ko, nagagaling yung notebook sa ibang sections nagagaling sila yung notebook. So, minsan, ang thinking natin, kapag nabutan ka nun, ikaw ay may nagkaka-crush sa'yo. Tama, mali? Tama. Ayan. Kasi may gusto silang malaman. So, ngayon naman, pag-aaralan natin itong tungkol sa notebook o sa libro ng Panginoon. Yan po siya. The Book of Life. Sino nakapanood dito ng isang anime o isang cartoon? Yung nagkikitara. Meron tinatawag yung mga iba ng The Book of the Dead. Tama? The Book of the Dead. Na kung saan doon nakapalood yung pangalan ng listahan ng mga nila. Pero sa ating pananampalataya, sa Mexican, somewhat Mexican, pero kapag titignan mo yung Egyptian religion, meron silang tinatawag na Book of the Dead. Sino dito nakapanood ng The Mummy? Si Brendan Fraser, right? Pero siya, pinag-aagawa nila yung Book of the Dead. Pero ang ating Panginoon, meron tinatawag ng The Book of Life. At marahil sa mga Bible studies natin, kapag nakakadalo po kayo, minsan nababanggit natin ito patungkol sa libro ng buhay. At pag tinawag natin na libro ng buhay, nangangahulugan lamang na ito, it signifies life.
buhay ka. Right? Sino dito, alam ko na bawat isa sa atin ay merong idea kung ano itong book of life. Tama? So, tatanungin ko po kayo ngayon. Sa tingin ninyo, which is ito'y pag-aaralan mo, sa tingin po ba ninyo, ang mga pangalan ninyo ay nakasulat sa libro ng buhay? Ayan. Itaas nga yung kanang paa. No? Nakasulat ang kanyang pangalan sa libro ng buhay. So, pag-aaralan natin yan. So, dito ko siya kinuha sa konteksto ng Pahayag, chapter 20, verse 12 and 15. Sabi niya, nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hama, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Okay, so, bigyan natin yung breakdown yung verse na yan. No? Yung scenario na yan, yung tinatawag natin sa Christian eschatology na white throne judgment. No, yan yung white throne judgment. So that is the time na kung saan ay hahatulan na ng Diyos yung mga tao. Now, dyan sa part na yan, sa white throne judgment na yan, nangyari na yung second resurrection. Ikalawang resurrection. Ibig sabihin nito, remember, the first, yung tinawag natin na unang resurrection, na yun yung mga nakasama, yun yung mga namatay dahil kay Kristo. Nakasama niya maghahari ng 1,000 taon. Yung part na yan yung area na kung saan ang lahat na nang namatay ay muling nabuhay para tanggapin yung kanilang gantimpala o kaparusahan. And during that time, pagharap mo dun sa white throne judgment, pagharap mo dun sa trono ng panghuhusga, sabi doon, may 2 libro na bubuksan. Actually, maraming libro. Kasi sabi niya doon, binuksan ang mga aklat. Signifies marami. But then, merong isang specific na libro na kung saan sinabi niya, binuksan ang isa pang aklat which has a title na tinawag sa pagtingin ni Apostol Juan, sa visionary niya yan, sabi niya, aklat ng buhay. Pero dun sa aklat ng buhay na yun, sabi niya doon, hindi doon hinatulan yung mga tao. Saan sila hinatulan? Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. So yung judgment, during the white throne judgment, yung judgment is not solely based doon sa book of life, kundi nakabase siya doon sa mga libro. No? Sa mga libro. Ang tawag ko dyan is the book of deeds, no? Yung libro ng mga gawa. Libro ng mga gawa. So, ibig sabihin nito, kung sabihin na lang natin sa isang simple logika, no? In simple term, every single deed na ginawa natin sa buhay natin, every secret things na ginawa natin sa buhay natin is written down. Lahat ng bagay na ginawa mo, hayag man o lihim, ay nakasulat. Kaya maliwanag yung sinabi ni Jesus Christ doon, na sabi niya, sa pagdating ng araw na iyon, sabi niya, lahat ng lihim ay mabubul niya. Kasi maaari natin maitago dito sa mundong ito, pero pagdating natin sa harapan ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay kaya. At doon sa mga bagay na nakasulat sa libro iyon, tayo ay huhusgahan. Now, sabi niya sa verse 18, itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ulitin ko itinapon daw, itatapon. Hindi pa kasi nangyayari. So, itatapon. Itatapon sa lawa ng apoy ang sino man na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya tinatanong ko kayo kanina,
No? Tinatanong ko kayo kanina, bang pangalan nyo nakasulat na sa libro ng buhay? Doy, hindi ba? Nagpabaptize ka na. Ako pa nagbaptize sa iyo. Ayun, no? So, ayun, no? So, titingnan natin, ayusin natin, ano? So, anong gamit? Kung yung pangalan mo pala ay hindi nakasulat dun sa aklat ng buhay, eh para saan pa yung maraming aklat? Gets nyo? Diba? O para saan pa yung maraming aklat? Bakit hindi na lang pag tayo ituin na ganyan? Duwing, wala. Tapos pag pindot na doon, bukas na, hulog na. Ganun na yung scenario, ano? Ganun na yung scenario. Eh bakit kailangan pa ng mga aklat? Diba? What's the point? Sa tingin ninyo, bakit kaya kailangan pa yung mga aklat? What's the point? Hindi ka naman na pala nakasulat sa aklat ng buhay. What's the point? Na kailangan pa yung maraming aklat. Ipaalala lang, ano? Ipaalala lang. Ayan. So, meron lang ako dalawang points dito. This is a very short sermon kasi sabi ko, nung ginawa ko ito sa Muro, siyempre ina-arrange ko siya in according to sa audience natin, di ba? So, nung i-revisit ko siya and I decided na i-share ko siya dito sa Pasig, ni-revise ko siya. In a different way. So, number one, the names, yung mga pangalan, were written from the foundation of the world. Yung mga pangalan na nakasulat sa libro ng buhay ay nakasulat na magpaumpisa pa lang. Ano yun? Ano yun? Nakasulat na pala doon sa... So, bigyan ko kayo ng verse. Sigurado ang marami yung tatanong ngayon. Number one, sa Pahayag chapter 13, verse 6. Sabi na, in this chapter, sa chapter 13, dito nakapaloob yung beast, yung Antichrist. Sabi na, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Sasamba daw ang lahat na nakatira sa ibabaw ng lupa. Except, maliban sa mga tao, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay magmula pa ng likhain ang sanlibutan. Alright, ha? Doon sa vision ni John, nakita niya yung buong mundo na lumuhod, sumamba, naniwala, nanampalataya doon sa Antikristo. Tatlo rin yan eh. Yung false prophet, the Antichrist, at si Satan. Kung paano yung Trinity natin sa Diyos, ganun din ang ginawa ni Satan. Direct copy. So ngayon, lahat, sabi ni Apostle John. But then merong exemption. Yung exemption na yun, sabi niya, ay hindi nagmula dahil sa church. Sabi niya, yung mga tao na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay from creation. Sabi niya, magmula ng likhain ang sanlibutan. Sino yung nag-iingat o sino yung may hawak nung librong ito? Sabi niya, ang aklat na ito ay iniingatan ng kordero pinatay. Sino yung korderong yon? Si Kristo. Right? So from the very beginning, well, wala namang nalikha kung wala si Kristo. Tama? Nothing is created without Christ. At dahil dito, makikita natin na kung saan, sabi niya, merong pangalan na nakasulat sa libro ng buhay na hawak ng ating Panginoong Hesus. Siya mismo yung may hawak doon. At yung mga tao yun, sabi niya, sila yung mga tao na hindi sasamba sa Diyos. Sa Antikristo. Sila yung mga hindi magpapatatak. No? Kaya huwag kayong mag-alala. No? Huwag kayong mag-alala kung iniisip niyo, magpapapatak kaya ako sa panahon na yun o hindi. Kapag pangalan mo
ay nasa aklat ng buhay, hindi ka magpapatatag. Not because you made the decision hindi magpatatag, kundi dahil God preserves those who believe ko. It's not by your strength, but by God's strength. Now, so, balikan natin. Kung gano'n yung scenario natin, na kung saan ang lahat pala ng tao na nandun sa libro ng aklat ng buhay ay naisulat na bago pa man nilikha ang mundo, ibig sabihin nun, si Dwayne, nandun na yung pangalan niya, Emerson. Si Genesis, nandun na. Si Manuel, nandun na. Diba? Si Janine, nandun na. Si Jasmine, si Joshua, nandun na yung mga pangalan nila. So, isa pang verse. Bigyan ko kayo isang verse para mas lalong gumulo yung kaisipan nito. Ito. Sa Roma, chapter 8, verse 29-30, si Apostol Pablo naman sumulat ito. Sabi niya, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos. Okay ha? Sabi niya, mula pa, which means from the beginning. Alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. So basically, sinasabi dito ni Apostol Pablo, from the very beginning, God knows sino yung sa Kanya. At pinili niya itong mga to para maging kamukha sila ni Kristo. Christ likeness. Sa gayon, sabi niya, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So, sabi ni Apostol Juan, sabi niya, ang hindi sasamba dun sa Antikristo ay yung mga tao na nakasulat sa libro ng buhay. Sabi ni Apostol Pablo, ang mga tao iyon na nakasulat sa libro ng buhay ay Panginoon mismo ay alam na niya kung sino at sino yung kanyang mga pinili. Bigyan ko kayo ng isa. Sa verse 30, sabi dito sa verse 30, ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang pinahaginan ng kanyang kaluluwa. So, paano nangyari? Ibig sabihin nito, bakit isa sa atin, God is an infinite God, right? Ibig sabihin nito, naniniwala tayo na God is omniscient, omnipresent, ano ba yung isang omni? Very good. Omnipotent. Ibig sabihin, He knows from the very beginning to the very end. Diba? Ibig sabihin nito, itong nangyayari sa atin ngayon, nakita na niya. Alam niyang gagalo si Brother Alan. Alam niyang darating si Ryan. Alam niya na bawat isa sa atin, itong particular scenario na to, itong araw na to, alam niya yung sinasabi ko, nasasabihin. Kaya ang Panginoon, sabi niya, hindi niya alam niya na kung sino yung Kanya. Because He can traverse through time. He is beyond time. Beyond time. Kaya pinakita niya kay Apostol Juan yung mangyayari at magagala. Kaya nga, sa atin, minsan iniisip, pinoproblema natin ito yung future natin. Kaya sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo sa akin. Kasi, nakita na niya yung future. Nakita na niya kung ano yung mangyayari. Nakita niya na kung sino yung mananatiling tapat. Nakita niya na kung sino yung magiging tapat. Nakita niya na kung sino yung magtatapat. And through that time, nakita niya na kung sino yung maliligtas. And then, itatanong niyo, sigurado ko ito tanong niyo, Pastor, kung nakita na pala niya, nakita na pala, posible ba na, bakit pa tayo nag-preach? Tama? Tatanong ko kayo ngayon.
nakita na pala niya, bakit kailangan pa natin ipangaral yung Ebanghelyo? No? Bakit pa natin ipangaral yung salita ng Panginoon? Kaya alam na pala niya kung maliligtas ka o hindi. Ito si Dwayne. Nung maliit siyang bata, no? Hanggang sa nung lumaki siya, hanggang sa tumanda siya, nagkapamilya siya, hanggang sa namatay siya. Alam na lang mangyayari ng Panginoon sa bahay. Alam na ng Panginoon lahat ng pagdadaanan niyang pagsubok. Alam na ng Panginoon lahat ng pagdadaanan niyang trials. Diba? Alam niya na lahat yun. Alam na ng Panginoon kung ano yung mga bagay na gagawin niyang mali. Gagawin niyang kasalanan, gagawin niyang pagkakamali, pagkukulang. Alam na lahat ng Panginoon. Yet, sa lahat ng dadaanan ni Dwayne doon, hindi siya pinura. Ito yung sabi niya. Sabi ito sa Jeremiah chapter 1, verse 45. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihim, take note ha, ipinaglihim, at ipinanganak, ay pinili na upang maging propeta para sa lahat ng bansa. So bago ka nabuo, paano yun? Hindi mo ba? Hindi pa siya nabubuo eh. Hindi pa siya nabubuo. Wala pang hindi pa nagkakilala yung magulang. Pero sabi dito ni Jeremias, ni Prophet Jeremias, sinabi sa kanya ng Panginoon, bago pa pa pinaglihim, bago pa kayo pinanganak, napili na kayo. You were already chosen. Sasabihin niyo, pamalas naman ni Judas. Bakit? Sabi namin dami ng tao siya, pinili. Ganun yung scenario, si Judas yung ano. Ito pa, sabi niya dito, sa Isaiah 49, si Prophet Isaiah naman ito, sabi niya, makinig kayo mga tao na ninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isipan. At hinira niya ako para siya ay pagkakita. So, given yung theology niya, na kung saan ang tao pala ay nakasulat na doon sa libro ng buhay. Ang tanong dyan is, kailan siya napupunta doon sa aklat ng buhay? Ang sabi doon, bago pa nilikha ang lupa, bago pa nilikha ang langit, bago pa nangyari yung creation, nandun na yung aklat. Merong tatlong theology sa Bible. Yung Reform, yung Unitarian, o yung sa Arminianism, Calvinism, at saka sa Universal. Tatlo yung pinag-iisip. Pero para sa akin, naniniwala ako na ang Panginoon, alam na niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang makakaagaw sa aking mga kamay. Yun yung assurance ng isang mananampalataya. Kaya ito po sabi niya dito sabi niya sa awit 139 verse 32-16, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinubis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintay. Ang buto ko sa katawan mo, iyong ay gising sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumaki akong roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitig sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mo, ikaw lamang ang mahal anak. So, dito, sinusulat nung sumulat ng awit sa Pastor si David, sabi niya, anumang aking sangkap, sabi niya, kung anuman yung meron ako, sabi niya, o Diyos, ikaw ang lumikha. Sa aking tiyan ng ina, sabi niya, kung pinagbubuntis ng aking anak, inubis mo yung aking katawan. Inubis mo ako. Sabi niya, pinupuri kita o Diyos. Sabi niya, na
Marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikitay. Ano sinasabi ng Apostol ni Hari David dyan? Sabi niya kung ano yung nilalaman ng puso ko, sabi niya ay iyong nalalaman, nakikita, naririnig. And then ano sabi ni Apostol ni David? Ang buto ng katawan ko, sabi niya, ikaw yung bumugis. Sa loob ng bahay bata, sabi niya, doon mo napapansin. Lumaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Alam ng Panginoon. Now, sabi niya sa 16, ako'y iyong nakita na. That's present future, right? Sabi niya, ako'y iyong nakita na. Hindi pa man isinila. And then, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitig sa akin. Alam niyo po, dyan ako totoo naniniwala sa bagay niya. Na hindi tayo ang magdilinta kung gaano kahaba o kaiksi yung buhay natin. Hindi tayo magdilinta. Sino ba yung magtanong sa akin? Sabi, parang pastor yung sabi ko dyan is, kung ba, itinakda ng Panginoon na mabuhay ka na 90 years. Sino gusto mabuhay dito hanggang 90 years? Amen. No, isa lang. Oh, ready na kayo lahat, ha? Isa lang, ano? Ako gusto ko hanggang 120. Nag-pray ko sa Panginoon, Lord, kahit kumawat ako ng 120, huwag lalabo yung mata ko. Huwag mawawala yung cognitive skills ko, ano, no? Nakakalakad pa rin, nakakalakad pa rin. Yung mga prayer natin dapat, hingin natin sa Panginoon yan. Kahit sa pagtanda natin, manatili na malakas, sigla yung mga siya. Pero may tanong, paano yung pastor, napakarami mong sakit? Lahat ng bagay na hindi dapat mataas, yun ang mataas. At ang lahat ng bagay na mababa, na mataas, yun yung mababa. Yan yun. Hindi yung kalusugan ko ang pagdidigta kung magiging mahaba ang buhay ko ang Panginoon. Kasi nakasulat yun sa aklat ng Panginoon. Kung gaano kahaba, pansinin nyo to, merong tao na napaka-conscious sa kanyang kalusugan. Exercise dito, exercise doon, hindi kumakain ng samgyupsal, hindi kumakain ng burger, kumakain ng kahit na very conscious sa kanyang pagkain. Kinakain niya avocado, kung ano yung mga healthy. Tapos meron kang isang tao na sa lahat ng pag-aaral, masama ang uminom. Wala siyang ibang ginawa kundi uminom sa umaga, uminom sa tanghali, uminom sa gabi. Punong-puno pa ng bisyo. Hindi nagpapacheck up. Walang pakialam. Sino muna mamamatay? Yung healthy. Yung healthy, kung hindi makikita mo mamamatay. O kaya yung minsan, yung walang pakialam po yung kinakain, siya pa yung habang. Bakit? Kasi hindi ikaw nagkaka. Kung papabayaan, sabi ko, ako na-discuss namin ito lang sa ako. Sabi ko sa kanya, paano dati yung ganito ganyan sa kanya? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi tayo nagtatakda ng buhay natin. Pero kung hindi natin aalagaan yung sarili natin, hindi natin aalagaan yung sarili natin, yung buhay, yung binigay na buhay ng Panginoon na yun, mananatili yun. Pero dahil meron kang sakit, magsasuffer ka. Yung longevity ng buhay na yun, mananatili, pero ikaw ay nagsasuffer because of your decisions. Dahil dun sa unhealthy decisions. Pero mamamatay ka kung saan sinabi ng Panginoon, mapuputo lang yun. Hindi ka. Kaya kapag nagpakamatay ka, kasalanan. Tama. So kung tayo, sabi niya, ay nakatitig na, meron tinatawag natin na universal theology. Sa universal theology, ganito yung scenario niya. Yung scenario niya is, kapag ang isang tao ay ipinanganak, ang kanyang pangalan raw ay nakasulat sa libro ng buhay. Nakasulat yun sa libro ng buhay. So ibig sabihin nito, yung nasa pangalan sa loob ng libro ng buhay, lahat ng ipinanganak nakasulat.
Ngayon, ito yung mangyayari. Sa panahon, no? Sa panahon na dumating yung pagkakataon na kailangan mo ng pumili, paano ka nabubuhay, paano mo isinasabuhay, yung mga bagay na para sa Panginoon ay doon mawawala yung pangalan mo sa akin. Kaya pagdating mo sa harapan ng trono ng Panginoon at wala doon yung pangalan mo, ibig sabihin yung buhay mo ay hindi naging karapat o hindi naging kaaya-aya sa akin. Tulad na sinabi dito yung pangalawang punto ko, God removes names from the book of life. Inaalis niya. So, paano niya inaalis? Sabi dito sa Exodus, si Moses nagsabi nito. Sabi niya, sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kung buburahin sa akin. Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya aking buburahin sa akin. That's Moses. Si Moses yung kinausap ni Moses. Kinausap ni Yahweh si Moses. Anong sabi ni David? Sabi niya dito, sabi ni Juan, makita niya, ang magsalita yung modelo, sabi niya, ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti. At hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga yung magtatagumpay. Now, sabi niya, paano kung malalaman kung ikaw ay nagtagumpay? Sabi niya ito. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maligtas. So does God remove? Yes, sabi niya dito, sino mo magalis ng anuman sa propesiyang ito? Propesiyang naririto ay aalisin naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod. Ito mga, does God remove names? Yes. God removes. Bibigyan ko kayo ng logic po. It's very simple lang. Tinanong ko kayo kanina, ano yung purpose ng mga aklat laban dun sa book of life? Kung na-filter na pala kung sino yung maliligtas, kung sino yung papasok sa Jerusalem, sa bagong Jerusalem. So ito yung tanong, anong gamit ng libro? Anong gamit ng mga libro? Bigyan niyo ako ng ideas. Bigyan niyo ako kahit tatong ideas. Ano sa tingin niyo yung gamit ng mga libro? Sabi kanina ni Sister Shirley para pamukha. Ano pa? Sa hearing, ano yung isang bagay na napakahalaga bago mahatulan? Ebidensya. Ebidensya. Yung mga aklat na iyon, tandaan nyo ito maraming, darating ang panahon na pag umarap ka sa Panginoon, anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, maraming nagngangalit, maraming nangingit, sabi niya Pagdating ng araw na yun, di ba maraming magsasabi, Panginoon, kami nung ganito, ganyan. Pero sabi niya, hindi ko kayo kilala. Kaya sabi ng Panginoon, hindi siya pwedeng maging buo na hindi tama yung kanyang paghatol. Kaya pagdating ng panahon na iyon, at sinabi mo sa kanya, Lord, every Sunday nasa church ako, nakayuko lang, tumingin. Ganyan. Hindi na kayo ko si Dennis. Alam, sabi, lumapit ka at sabi mo, Lord, palagi ako nasa church. Lord, palagi ako nagbibigay. Lord, palagi ako, Lord, may ministry ako, ganito, ganyan. Andun na lahat. But then, sasabihin sa inyo ng Panginoon, hindi kita kilala Who you? Gaganunin ka ng Panginoon, who you? Then sasabihin mo, Lord, anong justification? Anong justification kung bakit hindi mo ako kikilala? Then that's the time na bubuksan ng Panginoon yung libro ng mga gawa. Sasabihin niya, eto,
ebidensya kung ikaw ba talaga ay sumuko sa akin. Kung ako ba talaga ay kinilala ng Panginoon. Kung ikaw ba talaga ay nagsisi. Ikaw ba talaga ay nag-repent. Ikaw ba talaga ay nag-born again. Here's the proof. Kaya sabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sabi niya, but for the grace of God, you were saved, not by your works. That no man, sabi niya, nang walang sino man ang, magmalaki. Dahil sa panahon na iyon, na ikaw ay harap sa trono ng Panginoon, at ipapakita niya sa iyo yung mga gawa mo. Sasabihin mo, wala kang dapat ipagawa. Pero anong naman bagay na nandun sa loob nung aklat ng buhay? Yun yung mga tao na ang tiwala nila ay totoo sa atin. Now, sabi niya rito sa pahayag, sabi niya rito, the non-negotiable biblical pillars of this doctrine. Number 1, sabi niya, pillar number 1, the sovereign and immutable foreknowledge. Okay. Ano ibig sabihin? Yung kanyang foreknowledge, alam na niya. Si Basil, hindi accidentally napunta rito. Alam na yan ang darating dito si Basil. No. Sa inyong lahat dito, walang accidentally sa inyo. Everything is in accordance dun sa plano ng Panginoon. God does not learn new information. His knowledge is absolute. Alam niya na yun. Alam niya na yun na itong araw na ito, si Janine bubuto. Diba? Hindi si Jackson. Alam niya na yung mga bagay na yun. Alam niya na yung bawat isa sa atin. Kung anong edad natin makikilala ang Panginoon. Alam natin kung kailan tayo susunod. At alam din niya kung magiging rebellious ka sa Kanya. There's nothing new. Walang bago sa Panginoon. Alam na niya yun. Lahat na nasasabihin mong rason, alam na niya. Pangalawa, sabi niya sa 2 Timothy chapter 2, verse 19. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatag, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na sa Kanya. At ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat tumayo sa God knows. Kaya nga, ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Just preach the gospel. Si Pedro ang nagtanim. Si Pedro ang nagdilig. Sinong papalagot? Ang Panginoon, di ba? Ang Diyos. Ang gagawin lang natin is to share the gospel. When we share the gospel to anyone, papalawag natin, yung discipleship natin, pero yung kanilang response, ang Panginoon ang magbibigay sa kanila ng bagong puso, ng bagong isip. Ang Panginoon ang magbibigay sa kanila. Ngayon, kapag ang response ng isang tao is to accept the gospel, surrender his life, and repent, then that's the time na kung saan ay magiging dwell yung banal na spirito doon sa tao. Pero if we remain unrepentant, hindi mangyayari. Kaya sabi ng Panginoon, nakikilala niya because there's a mark. Kung merong marka sa Satanas, meron din marka ang ating Panginoon. At ano yung marka iyon? The Holy Spirit. The true believer has the Holy Spirit. Sabi sa John 15:16, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. So again, ito tayo ulit never. Never. So kung iniisip natin, dahil nag-decide tayo, nag-decide tayo na pumunta sa church, o nag-decide tayo makinig sa isang sermon, o kaya nag-decide tayo i-entertain, no. Noong panahon na naipakilala sa inyo ang Ebanghelyo, hindi dahil pinili ninyong makilala yung Ebanghelyo, kundi pinili ng Panginoon na magpakilala sa inyo. Meron siyang purpose kung bakit. Hindi ninyo ako pinili. You never choose me.
pinili ko kayo. Kaya sabi niya, ang lahat ng pinili ay aking tinawag. Many are called, few are chosen. Kayo yung mga tinawag. Pinili niya kayo. Special kayo. Ang bawat isa na nakarinig ng Ebanghelyo ay pinili ng Panginoon. Tinawag niya yung mga yan. Pero siyempre, hindi lahat ay isa ang response. Kaya nga pagdating ng panahon na yun, sasabihin niya, wala talagang may dadahilan ang tao. Sabi niya, pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hindi ninyo sama sa aming pangalan ay ibigay. Sabi niya ito sa John chapter 6, verse 44. Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsuko sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huli. So, there's another question. Minsan, nag-iisip tayo, bakit kaya yung mga ibang tao, kahit naririnig na nila yung gospel, kahit naririnig na nila napakagandang mga preaching, nakikita na nila yung magagandang testimonies, bakit kaya hindi sila makapag-surrender kay Lord? Not unless God the Father. So doon natin makikita yung sovereignty of God. Ang Panginoon ang mag-aakay ng Diyos. Eh hindi ikaw yung lumalapit sa Diyos eh. Kasi ikaw mismo yung nakakain ng Diyos papunta kayo. Kristo. Never mong pinili ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba sabi niya, no one is righteous, no not one. Kasi wala kang lumalapit, walang naghahanap sa Diyos. Pero ang Diyos ang siyang magdadala at maglalapit sa iyo sa Kanya. Kaya sabi niya, walang makakalapit sa akin, maliban na ang kain siya ng aking Ama. So kayo po, bawat isa sa atin na nasa loob ng isang iglesia, sa lahat ng nakarinig, sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon, ang nag-akay nun ay hindi ang iyong sarili. Ang nag-akay nun ay ang Diyos Ama mismo. Kaya na hindi natin pwedeng ipaglandakan sa Panginoon. Nasasabihin natin, Lord, pinili kita ha? Hindi. Hindi mo pinili ang Diyos, pinili ka ng Diyos. Minsan nakakalungkot kung naririnig mo sa mga Kristiyan, di ba? Sabi nila, oh, pinili ko ang Panginoon. Dapat akong bless ni Lord. No. Walang utang na loob ng Diyos sa atin. Tayo yung may utang na loob sa Kanya. At napakapalad mo pag ikaw ay tinawag na. Yan bawat isa sa atin ay tinawag na. Now, sabi niya sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ito yung word. Kailanman hindi sila mapapahama at hindi sila maaagaw sa akin. That's the sign. Na ano yung sign na yun? Yun yung sign na kung saan, sabi niya doon, kapag kailanman, sabi niya, hindi sila mapapahama. Maaari sila magkasala, maaari sila matumba, maaari sila madapa. Pero hindi sila maaagaw ng tao. That is an assurance na ang taong tinawag, pinili ng Panginoon na nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay will persevere. Kahit anong bagyo, kahit anong trials, kahit anong pagsubok ang dumating, siya ay mananatiling tapat at babalik sa kanyang mga bakit. Kasi ang Diyos ang nag-persevere, ang nag-reserve, siya yung humawak sa iyo. Footprints in the sand. Napakaganda mo ba? Ano yung kwento ng footprints in the sand? Dumaan siya sa maraming bagyo at sabi niya,
Habang maganda yung panahon, nakita niya kasama niya si Jesus Christ. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, nakikita niya dalawang set na footprints, no? Ngayon, pagdating niya doon sa stage na kung saan dumating yung malaking bagyo, nakita niya isang footprint na lang. Then, kinwestiyon niya ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, bakit nung panahon na dumadaan ako doon sa bagyo, footprint ko na lang yung nakikita ko, ano ay cleaning pa niya ng footprint niya. Footprint ko lang. Magkasay sila ng paa. Footprint ko na lang yung nakikita ko. Then sinagot siya ng Panginoon, it is a very good na po ang nagdadalogic mo na yan, sabi niya. During those storms, sabi niya, na nakikita mo isang footprint, sabi niya, it is the time when I carry you. Yun yung panahon na binuhat kita. Kaya sabi niya, walang makapapahamak sa kanila. Mukha kang nadapa, mukha kang basang sisig, pero hindi ka naglalakad mag-isa. Kasi walang makakaabot sa iyo. Naalala niyo yung pinakita ko ng finish line? Finish line, naalala niyo lang kasi hindi niyo naalala. Sa finish line, binigyan ko lang dito sa finish line. Sa finish line yun, bakit maraming tumigil? Kasi wala sa kanila si Kristo. Hindi nila kasama si Kristo. Pag dumating sa panahon na ikaw ay titigil sa takbuhin mo, bubuhatin ka na. Kasi siya mismo yung magdadala sa iyo dun sa finish. Kaya kung wala ang Panginoon sa iyo, kaya sabi niya, walang sino man ang magpagmamalaki sa akin. Kasi wala kang mararating umaabot o hindi mo mararating yung anumang bagay na gagawin mo, maliban na lang ang Panginoon ang kasama mo. Sabi niya dito sa John 20:30, ang aking Ama ang siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. May dalawang persona pala na humahawak at nagsisecure sa iyo. Ano yun? Ang Diyos Anak at ang Diyos Ama. Na kung saan ikaw ay tinatakan ng banal na Spirit. That's pillar number 1. Number 2, sabi nila, God has predetermined complete count, fullness or full number of people from among the nations, the Gentile nations tayo, who will enter salvation before the end of time. Makatanungin niyo, Pastor, ano yun? Predetermined? Ibig sabihin nun, alam na ng Panginoon. Yes, nabasa natin, right? Alam na ng Panginoon. Pero sabi niya, full number. Ibig sabihin, alam na ng Panginoon kung ilan yung numero ng maliligtas. Alam na ba niya? Hindi. Alam na niya. O, anong sabi dito? Sabi sa Roma chapter 11 verse 25, mga kapatid, Apostol Pablo, isang diwaga. O, sabi niya, diwaga daw ito. It's a mystery. No? Ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang tinutukoy niya yung mga Israel, si Israelita. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala, temporary. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hipil na lalapit sa Diyos. Yan. May number. Bakit alam ng Panginoon yung number? Bakit babalikan ko? Is beyond time. Nakita na niya. Sa panahon natin tumatakbo ngayon, hindi marahil yung iba, hindi ba ipinanganak? Marahil pinagbubuntis pa lang, o marahil ipapanganak pa lang. Malay natin, isa sa mga magiging anak ni Arlo, isa sa mga magiging anak ni Manuel. Diba? Nandun yun eh. Nandun yung part na yun. Nasabi niya, pag dumating yung takdang bilang na iyo, sabi niya, ay, babalik ang Israel. At yung bilang na yan, sabi niya yung church. Dahil yan. Ano kung sabi niya dito sa Pahayag, chapter 6, verse 10? Ubus lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihang banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ng paghatol at pagparusa sa mga taong pumatay sa amin. So ito, yung nasa trono ng Diyos, andito yung mga saints na namatay, no? Na humihingi ng justice. Sa Revelation, ano sabi ng Panginoon? Sabi niya,
Binigyan ng puting kasuotan ng bawat isa sa kanila at sinabi sa kanila, magpahinga pa kayo ng konting panahon. Bakit? Hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin din mula. There's a number. Kung saan kikilalanin ng Panginoon. Yung number na yun, iyon yung fulfillment o yung nakasulat sa Book of Life. Yun sa Book of Life. Pillar number 2. The genuine responsibility and perseverance. Salvation is offered sincerely to all. Bawat isa sa atin, binigyan ng pagkakataon, tinawag. Tinawag tayo lahat ng Panginoon. Scripture repeatedly insists that true salvation is tied to staying faithful. Mananatiling tapat. Sabi niya dito, God offers grace freely, but man is commanded to respond to repentance, metanoia, so Grego, and belief, pisteo. Repentance and belief. Belief is the hand that receives God's gift. God does not believe for us. We are called to exercise personal trust in Christ Jesus as Lord and Savior. Yun yung bagay na gagawin. We believe. And then God perseveres. Now, sabi niya dito, we do not persevere in order to earn salvation. Hindi tayo naging matatag, matigas, matibay sa pananampalataya natin para patunayan na tayo maligtas. Rather, perseverance is the ultimate proof that salvation has truly taken place. Yeah. Salvation has truly taken place. So, eto ngayon, is my name is my name written? Wala yung isang is yan. Is my name written in the book of life? Tatlong bagay. Number 1. Solus Christus. Christ-centered faith. Yung ating pang pananampalataya ay nakasentro sa ating. Kung ang ating pananampalataya ay nananatili pa rin na ang pagtitiwala natin ay sa kakayahan natin sa ating magagawa, that is not Christ-centered faith. Hindi pa rin natin nakikilala ang ating Panginoon. If yung ating way of how we determine or how we test our faith is doon kung paano natin sabihin na tayo ay ligtas, ay sa pamamagitan ng ating mga gawa, mga ginagawa, at mga nais pang gawin, then that is not a Christ-centered faith. Our salvation should only be focused doon sa finished work of Christ. Doon sa natapos ng gawin ni Kristo, which is doon sa cross. Nandiyan pa ko. Yeah. Our standing before God rests entirely upon Christ's finished work on the cross. His perfect obedience, substitutionary sacrifice, and resurrection, leaving nothing to be added by human merit. Wala kang idadagdag, wala kang maidadagdag, wala kang magagawa. Kaya yung ating kaligtasan nakadepende kay Kristo Jesus. Number 2, repentance. Genuine repentance. Sabi niya sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Totoo pagsisisi, totoo pagtalikod, magbalik loob kayo sa Panginoon at talikuran niyo ang inyong mga kasalanan. Pahayag 21:27. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito yung mga gumagawa ng masasama at ng mga sinungaling, mga tao lamang
Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iningatan ng Kordero ang siyang makakapasok sa kasunod. We're telling that tayo ay naka Kristo pero hindi pa nabago yung buhay natin. Hindi natin tinagkapago. Ito ang sabi niya. True faith requires turning away from sin and returning to God. God's holy presence cannot abide with unrepentant wickedness. Hindi kayo. Only those cleansed and registered in the Lamb's Book of Life can enter the holy city. Pangatlo, last, active obedience and regeneration. There are two things para sa bagay na ito. One is living faith and nominal faith. So, merely confessing Christ verbally without doing the Father's will is insufficient for kingdoms entry. Hindi dahil sinabi mo na tinatanggap mo ang Panginoon, kinikilala mo ang Panginoon, kilala mo ang Panginoon, it means pwede ka nang pumasok. You have to do the will of the Father. It's a byproduct of your faith. Sabi nga niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok sa langit, yun lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Na, ang sino mang nananatili sa Kanya, nananatili, ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ang sino mang nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ay hindi nakakakita o nakakakilala sa Kanya. O ang kasalanan ay hindi natin isinusubok, nananatili sa ating buhay, at wala tayong tunay na pagbabago. Hindi nananatili ang Diyos sa atin. At hindi rin niya tayo nakikilala. So, 1 John chapter 3, verse 6 to 9. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad niya ng matuwid. Ang nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ay sa kanino? Diablo. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. So you can have knowledge and you can have knowledge, but you may acquire knowledge, but you may not have Christ. Ang mali. 1 John chapter 3, verse 6. Ngunit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Ano yung gawa ng Diablo? Kasalanan, right? Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Sino yung binhi? Si Jesus Christ, right? Si Jesus Christ yung binhi, nananatili sa Kanya yung buhay na binhi. Sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananatili sa hindi siya maaaring magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. So sabi niya, ibig sabihin nun talaga, kapag ang isang tao ay kumilala sa ating Panginoong Jesus, nataniman siya, at nanatili sa Kanya yung binhi niya yun, yung buhay na salita, kailanman ay hindi siya pwedeng magpatuloy. Talagang nawawala. Nawawala yung paggawa niya ng kasalanan. Naaalis. Sapagkat sabi niya, siya ay ipinanganak ng Diyos. Doon nangyayari yung, ano nangyayari doon? Born again. Yes, thank you, sis. Doon nagaganap yung pagkapanganak mo muli. So, 3 pillars, sabi niya, we should have a Christ-centered faith, solus Christus. There's a genuine repentance, metanoia. Dalawang term kasi yung ginagamit. And then there's active obedience and regeneration. Pag tinawag natin active obedience, ongoing yan. Patuloy ang diretso. It never stops. Never stops. So, babalik ko sa question. Dito. Is my name written in the book of life? Hindi ko lang naisulat dyan. Pero si David, sabi ni David, sabi ni Lord, huwag mong alisin yung pangalan sa libro ng iyong talaan. Kung si Moses, kung si David, words, kung
you know it's significant. Alam mo na napaka-significant. At alam mo na napaka-bigat. Ang bawat isa po sa atin ay tinawag ng Panginoon. Ang bawat isa po sa atin ay pinili ng Panginoon. Kapag kanyang tinawag at kanyang pinili, walang makakapos. Pangalan mo, nakasecure doon sa libro. Huwag nating hayaan na mabuhay. Huwag nating hayaan na kung saan ang Panginoon mismo ang mag-aalis because of our pagiging matigas ng ulo, pagiging hindi masunurin, pagiging rebellious. Surrender to God, and God will save you. Ililigtas ka na. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang ang mga kapangyarihan sa Lord, Ikaw ang Panginoon na nagtatakda ng lahat ng bagay at nagbibigay, Panginoon. Ikaw na nagkaloob ng kaligtasan sa bawat isa sa amin. Panginoon, tinawag mo ang bawat isa sa amin. At kung meron mga Panginoon sa aming mga puso at sa aming mga isip na hindi pa namin naisuko, Panginoon, namin pong dalangin o kung alisin ang pangalan namin sa inyong aklat ng mundo. Hindi ang aming dalangin, Panginoon, ay tulungan mo kami na magtagumpay hanggang sa huli. At makamtan namin, Panginoon, ang pangako ng buhay na walang hanggan. Makasama ka namin, Panginoon, sa bawat mundo at sa bawat puso. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at sa salamat